Welcome sa episode 8 ng What's Your Ulam podcast with Dennis. Mag-hello ka. Unang podcast for the year 2023. Ay, Oo ba? Hindi ko, feeling ko Oo nga, December. no? December yung pa tayo nag-last? yung January natin, mga December natin na record yata. Hindi, January na natin na record yun kasi pinag-usapan natin bagong taon eh. Ayaw nga pala. Sabay, Kasi, ano pa, kataas mga ano na lang, showbiz. Chinese New Year. Post-Chinese New Year. Post-Chinese New Year. Na pre-Valentine recording natin. Ang pag-usapan natin. Pag-usapan muna natin yung wrestling. Masyadong madami tayong masasakop doon kasi hindi natin napag-usapan yung simula bumalik si Vince McMahon eh. Ano palagay mo doon? Oo nga. Ewan ko kung totoong yung binenta niya na yung WWE. Well, ang balita pa naman, lahat naman kasi speculation pa lang eh. Pero yun yung plano na ibebenta. Ang unang lumabas yung sa Saudi na kumpanya. Oo. Tapos parang, ano ba? Pati yata Warner Brothers pa? O yung Disney. Feeling ko sa Disney ata eh. O isa pa yung Oo nga, Disney. no? Kasi, pinapalabas nila yung mga pay-per-view eh. Oh, ano yun? Kasi, ang Disney pati ESPN, magkaan naman yata yun eh. Pang isang umbrella lang sila. So, pag pinurchase ng Disney, malamang mapupunta under ng ESPN yung yun. Pero ang problema doon, may kontrata pa sila sa USA Network kata. Ewan ko, hindi ko din alam na Katapos, yung sabi ng kaibigan. Tsaka sa Fox. Tama, Fox, di ba? Yung SmackDown. So, under pa ng contract. Yun, di ba? Katapos, ang sabi ng kaibigan ko, pati si Doc din yata, interesado bilhin ang WWE. Oo. Bilhin na daw. Di ba, balak niya na ngayong XFL? Well, yung XFL, nabili niya na presyong sobrang baba. Ano ba balita? I-launch na nila yan? Wala pa namang wala pa naman. Mukhang di rin naman bebenta yun. Sobrang baksak. Alam ko sobrang sobrang kunya sabi mo nasa 100 million yung halaga. Pero nabili lang ni Akio ng mga nasa 10-ish million, ganun, o billion. Kung kunya 100 billion, mga 10 billion lang nabili. Dapat gawin niya para kakaiba pag yung mga players ay mga pambambo na. Ano gagawin? Yung mga players na may mga pwede nang damputin na weapons para pwede magbambuan. Puta. para magandang football naman. Pag pa-touchdown na babarilin. Yan yung paluin sa hita. Gugulat ka, may tangke. May chopper, ganun. Parang style, hockey, may mga hawak na sila. Ano ba yung Metal Slug ba yun? Kenkoy na sobrang cartoonish na mga file yung gamit nila. Yung Metal Slug. Sabay, ayun, yun yung balita. Katapos, yung mga nangyari na iba is yung mga papunta sa Royal Rumble, which is nangyari nung Sunday. Nung Sunday, no? So, Saturday sa US yun. Nagbago na ba ngayon ang pay-per-view ng WWE na Saturday night na nila pinapalabas? Ang mga premium live events nila. Hindi na nga pay-per-view tawag nila dun eh. Kaya nga eh. Noong una, PLE? PLE? Premium live events. Parokya. Sige. Nakapagtahan nun, inuna nila yung kung sa bagay kasi mahaba yung setup nung kwento nung kay Roman, kaya okay lang na unahin yung men's
Men's Royal Rumble. Ay, o kaya nga, bunga na agad yung Oh. sa lalaki. At saka sobrang predictable naman na mukhang si Cody na talaga yung sinet-up nila na ano eh. Pero ang ano no, ang gusto ko doon, may isang spot doon na hindi ko nakita, yung kay Paul Logan pati kay Ricochet, yung nag-top rope sila sabay nagsalubong na Ay, parang nag-close line sa ere. ang ganda ng spot pero highlight ko na sa highlight Oo. ko na nakita yun. Pero gusto ko doon yung ang mga naiwan si Gunter. Yung umpisa pa lang nung lumabas si Brock Lesnar, 'di ba? Si Gunter, si Drew McIntyre, si Sheamus. Sabay si Oo, Brock, puro mo lalaki. sabay si Brock Lesnar, biglang si Lashley lumabas eh, no? So, okay to, pang pwede magstay yung limang yon, yung mga malalaking yon, sabay lahat na pumapasok, i-eliminate nila. Paabutin nila na final, kasama sila sa final 10, di ba? Dapat nagsabuatan lang sila 5. Di ba powerhouse sila, no? Oo, lalaki nun eh. Sabi, pero sinet up nila na Lashley, ang mangyayari naman yan, Lashley Lesnar sa WrestleMania dahil Oo. sa spot na yun eh. Sabay, so si Saka diba nang gulo na si Brock kay Lashley, yung natalo siya. sabay, well, ngayon yung nangyari sa malamang si Roman Reigns yung si Roman pati si Cody yung ano maglalaban sa WrestleMania as of now. Pero ang sabi sa Wrestle Talk, maglalaban daw, baka maglaban si ano, si Roman pati si Sami Zayn sa elimination chamber. Ayaw nga na, magsa-chamber pa pala, no? Kadasa nakapagtaka, yung qualification ngayon sa ano, elimination chamber, mukhang US title lang yung paglalabanan nila. So hindi paano magkakaroon ng Walang, hindi wala kasi akala ko yung ano yung paano kaya magiging setup nila pa ipaghiwalay yung title ni Roman, which is pwede, ang iniisip ko kakalabanin ni Cody si Roman pa sa isang title, sabay si Sami Zayn tarot, ganun. kakalabanin uli si Roman sa WrestleMania. Papayag ba na dalawang laban si ano si Saka yung ano, yung naisip ko yung, di ba, nanalo ka sa Rumble, so pipili ka, di ba, kung sinong lalabanan mo. Eh, kay Roman nga para yung title. So, ano ba ito kukunin mo sa dalawa? Malamang yun, pwede mo ba sabihin na yung ano ba title, anong tawag ngayon kaya, undisputed Undisputed. World Undisputed Universal World Heavyweight. Universal pa ba? Kasi yung isa, 'di ba, WWE Championship, yung isa Universal Championship. Ewan ko, hindi ko na alam yung title nila. Pero kasi ba tayo pa nila pag unified na lang, no? Kaya nga, mas maganda nga yun para nagdadayo yung sa SmackDown sa Raw, gano'n. Tapos maganda yung belt, lumilipat-lipat, nagdadayuhan. Oo. 'Di ba, parang may dahilan para pumunta yung kunya yung taga-Raw, may dahilan pumunta pa sa SmackDown. Oo. Pero magkaiba pa din yung lineup, 'di ba? Oo. Magkaroon sila ng parang style Survivor Series sa Raw. So, sino man nanalo doon, siya lalaban sa SmackDown kung nandun yung champion. Kasi ang problema pa nga doon, hindi naman nila hindi nga nila masyado na utilize yung storyline ng yung kay Austin Theory, pati yung kay Gunter, yung Intercontinental. Pero si Gunter, no, sobrang feeling ko isi-set up na to si Gunter next year. Kasi from number 1, umabot siya ng final 2. Diba? Laki ng pinayat nun, no, ni Walter. No, di ba, di naman siya ganun eh. Parang tataba-taba noon yun eh. Sabay, pumapayat siya na parang nagsabay yung pagpayat niya, pati yung pag-develop ng mga muscle niya. Ganun ba? Ano daw, parang pinapayat daw siya ni Vince. Ayaw daw niya yung gano'n, di ba, yung medyo malaki din yung siya ni Walter doon. Parang pinapayat daw siya. Kasi sino ba kalaban ni Gunter sa Intercontinental? Sino ba pwede makalaban niya? Kanino siya nagkaroon ng hit doon sa Royal Rumble?
Wala naman eh. Kung sino-sino na Di naman naman, di rin naman si Braun. hindi. Si Braun ba sa Tag, SmackDown o sa Hindi ko ako na. di ko rin alam. Tag team din ba sila ni Ricochet? Parang doon ako Ah, naguluhan. so, ba't ba sila naging tag team? Parang may ibang tag team si si Braun. Parang, pero na-suspend. Sabay. Si, Yung bata. Yung sino? tag team yun, no? Sa WrestleMania. May school daw. School day daw eh. Hindi pwede. Ang inang, ano yan eh, no? Storyline. Kalokohan. Sabay, ayun, yun, si Cody Rhodes nanalo sa Royal Rumble. Yung pangalawang laban, yung kay Bray Wyatt, pati LA Knight, no? Hindi ko, kasi napanood ko siya sa Disney Plus na live. And sa TV, nagbabapper siya. So, nagtiyaga ako sa phone lang. Nung kay Bray Wyatt na, pinapakinggan ko lang. Hindi ko maganda ba? Nag-enjoy ka ba doon sa laban nila? Di rin. Parang, di ba yung pitch black? Tapos parang ano lang, yung black light lang. Kasi parang lumabas yung mga, Yun lang. yung effects, yung effects ni Bray sa mukha niya. Kaya nga, parang pilit nga yung ano niya, So, yung character niya. ang ano kasi, di ba yung sabi ko sa iyo sa chat, Sabihin, maglalaban siya, laging black light para makita yung effects niya. ano nangyari doon sa Hell in the Cell niya na red light naman yung ginamit niya, di ba yung kay Seth Oo. Rollins? Hindi din nag-enjoy yung mga tao doon eh, na well, yung decision na biglang naging disqualification yung laban eh, no holds barred. Hell in a Cell. Di ba? Hell in a Cell nga. Hindi No din disqualification. hindi din sila consistent sa ganun eh, no? Na naging Tsaka question. yung ano, yung parang wala nang kwenta yung draft. Mm. Kasi bigla na lang may sumusulpot doon sa kabila. Ewan ko, may ano pa ba ngayon? Kasi di ba yung si Roman Reigns pumupunta pati SmackDown eh. Dahil hawak niya yung dalawang title. Nasa kanya yung dalawa. So paano makakalaban yung ano nun? Ay, si Kevin Owens, di ba? Sana ihiwalay Dapat na niya nila. gawing, gawing sa WrestleMania triple threat. Ayoko ng triple threat ayoko ng world title na triple threat talaga. Sobrang hindi Okay lang yung mga mid-card na title. I-triple threat nila yun all they want. Pero pag yung world title na yung paglalabanan, dapat one-on-one lang. Kaso yung nakita ko na yung poster, yung si Roman tsaka si Cody, parang Ay, may poster na ang parang, Wrestle- parang yun na Wrestle- yung sa WrestleMania. Tapos walang dating. Yung pa. Parang kasi di ba parang titingnan mo yung mga lumaban na kay Roman noon, sila si Drew, si Braun, puro nga malalaki, di ba? Tapos bilang makakatalo lang sa kanya si Cody lang na Kasi yan eh, sana may maayos na nila yung storyline na nagagawin nila. Kasi isipin mo yung kay Kofi Kingston na pang medyo okay yung build nung storyline nung kay Kofi Kingston eh, di ba? Yung nag-champion siya. Pero ngayon kasi alam naman nila na gusto ng tao si Sami Zayn mag-champion eh. Parang si Sami Zayn na talaga yung nakikita nila na makakatalo kay Roman Reigns ngayon. And kung paano nila binibuild yung storyline nila ngayon na pinagtiyagaan ko panoodin yung Raw 30th anniversary nila. Okay naman yung nila, yung kwentuhan. yung hatol. Yung huli, pero mas ang talaga ako eh. May AEW pa din ako. Maski mukhang nag-enjoy ako sa
panonood uli ng WWE. Yun nangyari sa Royal Rumble. Ano bang next event ng AEW? Yung ano ba, yung gear ba? Full gear. So, ang ano nun, ang main event nun si MJF versus si Si Daniel Bryan. Daniel. Ang ano naman, ang speculation naman doon, dapat hindi matalo si Daniel Bryan. So, ano ba pangalan niya yan? Daniel Bryan. O basta si Bryan. Bryan Danielson. Basta Oh, si Daniel Bryan. Bryan. So, dapat hindi siya Siya rin naman manalo. yun. Dapat hindi siya matalo sa mga laban na papunta ng full year. Pag nagawa niya yon, mag iron match sila ni MJF. So, yun. Okay yung ano, yung laban ni Daniel Bryan, yung sa kay Kinosuke, yung hapon. Ang ano kasi no, alam mo ang ganda ng mga laban nila, tagang wrestling talaga na ano, yung malilinis na panalo. Katas ang gaganda pa ng mga 2 counts nila na munti ka na. Yung, laging ganun yung. Katapos, ito pa may nakita ko kanina sa Facebook. 'Di ba full gear? 'Di ba may trio basta yung 3-man tag team sila. Trio belt. Yung 'di ba ang champion doon ngayon si Kenny Omega pati si yung Young Bucks. Ang sabi, ewan ko lang, speculation lang nung do sa pina-follow ko na page, FTR and CM Punk versus yun si Kenny Omega pati Young Bucks. Speculation niya yun. Which is nakita mo yung ano, yung kay Seth Rollins, yung tinanong siya tungkol kay CM Punk. Ano daw? Yung toxic yung CM Punk. Yung sabi ni Seth Rollins na he's cancer. Gagaling ano siya. Tapos parang wag ka na babalik dito kasi he's a jerk. Diba? Alam nila lahat na nangyari sa AEW. Wag ka na bumalik dito. Ang nakatawa pa doon, yung sa Royal Rumble, na nakuha na ng CCTV camera si Ricky Stark kasama ni Cody Rhodes. Di ba si Ricky Stark nasa AEW yun? Sino nga ba yung Ricky Stark? Yung yung parang The Rock. Parang si The Rock Pomorma. Nag-change pa, tapos nagpa-polo-polo. Panoodin mo yung promo nila ni MJF. Si Ricky Stark pati si MJF. Tinawag ni Ricky Stark, ni MJF si Ricky Stark na na pang ano ba yan? Pang $1 bill na costume na naka-costume na The Rock. si Ricky Stark. Ang kulit ng promo na yun. Nakikita ko nga yung lumalabas si Ricky Stark pag nanggugulo siya dun kay Jericho. Naka-forma gumagano. The Rock ang forma nito. Pero kita mo ang ganda ng ginagawa ng AEW sa pag-push sa kanya. Kasi sa bagay. May progression yung kasi yung last year more on lang siya. Pang dark match lang na supporting, yung mga mid-card lang siya, di ba? Ngayon may na-highlight na yung storyline niya. Yun naman. Saka nung nagsilipatan yung mga taga WWE, puro lahat sa kanila nakafocus. No. Ano ba yun? Napanood ko yung huling laban ni Orange. Ang kulit ni Orange Cassidy na di ba? All Atlantic champion siya. May ini-interview. Do you want a title shot? Sige. Laban tayo sa Friday. Yung sa Dynamite. Ay, sa Rampage pala. Siya pa yung naghahang. Ay, nasa kabila yung figure ko na Orange eh. Kulit nun. Tapos napabili tuloy ako ng Orange Cassidy nang nakita ko yung sa Suki ko. Uy, nagbebenta ng AEW tapos si Orange binili ko. Ang ganda ng t-shirt niya. Maganda yung t-shirt niya, yung puti. Yung
Yung mukha niya na ano. Yung mukha niya rin. O nga, Yung pa-print mukha kaya ako niya, ng gano'n. may picture siya, nasuot niya yung picture niya, t-shirt niya doon sa picture niya is yung mukha niya. Sabay nag-fade na pang gano'n. Galing. Sabay yun Hanap pa nga ako ba. ng picture nun. Tapos papagawa nga ako ng t-shirt na gano'n. Talaga? May kilala kang, ano ba tawag doon? Yung pang ganyan na, ang ganda ng t-shirt mo. Gusto ko yan. Saan mo nabili yan? Ito, Divisoria ba? Divisoria. Bili ko sa Divisoria. Ito ano to? Yung t-shirt ko ngayon, Santa sa Taytay eh. Kaya gusto ko yung tela nito eh. Cheap as motherfucker tayo. Pero ano to mga magkano yung t-shirt na to? 200 yata. Gusto ko yung tela, manipis. Kataas okay. Pareho lang. Ito at mas mahal pa nga ata to. 250 ata. Sabi ng kapatid kasi, 1,000 yung utang ko sa kanya, nakabili siya ng 5 t-shirt. Hindi, kasi ayoko yung mga ganyan, okay lang naman ako sa Divisoria, pati Taytay, pero ayoko yung ako yung naghahanap. Mas gusto ko, ito, pang naiwan lang ako sa parking lot. Sabi ko, ihanap niyo akong t-shirt yung manipis lang. Tama Dati naman. nga, tsaga-tsaga ako pa mag-okay-okay. Parang ngayon, ayoko na mag-okay-okay. Dati, ilang oras ako na sa okay-okay. Kakapagod. Maski, Oo, tsaka yung mga okay-okay ngayon, marunong na silang yung mga brand. Marunong na sila ngayon. Mahal yan. Oo, alam na nila. Nung una, ang target ko lagi sa mga okay-okay, mga Fred Perry. Tapos, nung pagbalik ko, may nakita Fred Perry, ano na, parang binibenta lang 500 plus. Sabi, mahal naman. Kasi alam na nila kung ano yung Fred Perry. Meron din ako Banana Republic, alam na nila lahat. May nakikita akong shop sa Lazada. Mga t-shirt niya, mga okay. Kaso, ang hirap mamili ng hindi ko alam kung magkakasya sa akin yung mga t-shirt. At saka gusto ko kasi yung manipis. Kailangan ko talaga mahawakan yung tela na Oo, Ito, yung nabili to, sabi ko sa nanay ko, yung suot kong t-shirt. Tingnan mo yung tela nito, manipis, diba? Ganitong klase bili mo. Kasi hindi ako kahit sama mo ko din. minsan may tiwala pa ako. Parang gano'n talaga pag tumatanda. Gusto lang, may maninipis na yung t-shirt. Kahit na lang. Kaya yun yung hindi ko naiintindihan sa yung mga kabataan. Wow, I feel so old saying that. Well, hindi ko naiintindihan sa nila. Ba't siya yung passion statement ngayon na kailangan naka-quote sila, pang ganyan na. Ang init-init. Putang na, ang init-init. Sabay yung ganong klaseng pormahan mo, sabay mag-jeep ka lang naman. Putik na yan. Wala. Meron akong, may tropa akong ganyan dati. Yung isang kabanda ko kasi nag-work sa Tutuban. Tapos sabi na, kita-kita daw kami daw. Tapos pag aalis, ngayon kita kami sa Tutuban. Ngayon dumating yung tropa kong, yun balik sa tropa din namin. Putik nang dumating. Naka-skinny jeans siya. Tapos yung coat niya, yung may feathers pa. Parang malarik flaring. Yung kay Seto Leeds na Oo, parang ganun. Tapos, nakita na kami. Sa tayo pupunta. Punta daw kami sa Recto. Maghanap daw ng mga CD, mga tape. Kay siya ng jeep. Nagyaktak yung pawis na dito. Tapos yung traffic pa dyan sa Divisoria noon. Sabi namin, Lagi, bari mo yung jacket mo, gago, taking pawis, mas galon yung pawis. Kasi sabi na niya, kaya mo na, pinangangatawan ako na lang to. Hindi ko na bari. Andito na eh. Pero siguro yung mga payat. Nagpapaka-Breton siya. Sana hindi naman summertime yan, no? Kaya mainit, oh. Siguro mga ganun summertime na. Kasi nga, sa jeep kami, nasiksikan. Yung pawis niya, butil-butil eh. Samantalang ako nga, yung nag-outing kami. Nagbatang kami, di drive. Naka-aircon naman.
Sabay sabi ng kaibigan, ba't pawis na pawis yung likod mo? So, naka-aircon naman tayo. Sabi, naka-t-shirt na nga lang ako na manipis ha. Sabay, wala eh, pawisin talaga ako na ano eh. Kaya, ay, hindi ko talaga nagigets yun na ano. Yung, di ba yung iba nga pang high waist na nakapolo na silky Oo. yung sabi, mga pormahang Koreano eh, no? Sabi, ay. Kasi naman, yung mga Koreano, naiintindihan kung ba't gano'n sila pumorma na pang, okay lang, passionista talaga. Kasi malamig naman yung panahon sa nila eh. Pang pang pakiramdam mo nasa aircon Oo. ka na ano eh, di ba? Parang tayo, hindi naman Mala, malamig. Malatagaytay, Ah, Bagyo, ganun. Kahit mainit, kahit may araw, malamig pa din. Eh di ba? dito, Dito ka sa Maynila, ang init na nga, yung usok pa ng mga sasakyan, ma-absorb mo eh. Come on, man. Hindi siya, di, 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 pa, di practical eh, no? parang ganun din, o kailan din lang na, I think nasa simbahan. Simba kami. Meron naman ako nakita. Tropa-tropa din ng mga kids. Ano pa po parang naka French coat pa. Ang sarap niya sa pagtawanan eh. Mga decision Kita ba ni pawis na pawis siya nasa simbahan? Nasa loob pa. Panindigan na lang eh, no? Ang sarap ka na lumabit. Mukha tanga mo. Panindigan mo yan. Kuya, hindi ko naman pwede iwan to dito. Panindigan mo yung forma mo ha. Paniyo-niyo ka pa. Parang kakanood lang ata ng Matrix nun. Yan. Ano mga napanood mo ngayon na ano na bago? So, ayun the 90 show. Yun pang nalista ko yun sa dapat pag-uusapan natin eh. Ayun, maganda. Ganda. Nakakatuwa. Talagang duktong talaga. Tinuktong nila. Nakakatuwa na makita din yung mga dating members doon. Oo, present silang lahat eh. Siyempre, maliban kay Hyde. Kasi nakakulong ba siya ngayon? Makulong nga ba? Basta parang may kaso ata yun, pero parang makukulong din ata yun. Sabay. Okay din yung yung 90s, yung first half, yung parang una mafe-feel mo na parang yung mga kids parang ano yung blend nung ano nila chemistry, pero habang patapos na okay na sila na okay. Lalo na yung anak ni Kelso. Ang kulit nun eh. Nung tumagal, malalaman mo na makita mo na, tangina na, Kelso talaga. Malalaman mo anak ni Kelso. Sabay na to doon. Di ba yung naghalikan. Yun yung hindi naman tayo spoiler. Wala namang manunod na ito masyado. Na, parang ganda nung, parang okay, sige, parang wala naman kayong maiisip na ano yung magiging cliffhanger for the next season. Si Kelso pati yung anak ni ni Foreman. Si Leia. Ano? Ako doon, Leia Tatooine Foreman. Tatooine. Alam mo yung Asian doon, yung mataba. Yung Koreano. Kamukha niya si Bobby Fish ba yun? Hindi. Yung nasa Mad TV. I forget the name. Si Bobby, Bobby Lee, si Bobby Lee. Si Bobby Lee. Oo nga, parang si Bobby Lee. Siyang pinabatang Bobby Lee. Nung una medyo din siya eh, pero pag tumagal na, okay na siya nung tumagal eh. Parang feeling ko, mas main character si yung nanay ni Foreman, ang pangalan niya. Sino yung nanay ni Foreman? Ano ba to? Si Kitty. Si Kitty. Parang feeling ko parang siya yung main character nung umpisa, 'di ba? Kasi 'di ba yung natutuwa siya na maiwan yung yung apo niya doon sa bahay. Oo, tapos nagkakabuhay ulit yung bahay. Yung ang daming scene na involved siya. May storyline pa siya doon na babalik siya magtrabaho.
Kakatawa din si Nagpakuha siya, nagpatato sila. Ang kulit din doon. Siya ang nagkaroon ng tato. Imbis na yung isa. At si Leo, adadad si Leo. Ako, ganun pa. Oo, ganun din. Labo ka usap pa din. Hindi ko masyadong matandaan yung isa eh. Yung parang kaaway ni Fez, si Fenton. Andun ba siya sa luma? Yun na nga eh, parang hindi ko nga siya maano kasi di ba yung nga nagpakita siya sa bago. Sino nga ba itong Fenton na to? Tapos, sana nga ibalik ulit ng Netflix yung 70s eh, para habang wala pang season 2. Wala ba? Nasa Netflix ang The 70s show. Wala na. Tagal na. Tinanggal na? Oo, tinanggal. Ba't kaya? Sayang no? Kaya nga nagpapakasawa lang ako sa Friends tsaka Big Bang eh. Kung gusto ko lang yung magpaulit-ulit. So, may bago akong pinanood sa Netflix. Yung Physical 100. Panoodin mo. Per week episode siya. Nakikita ko nga yun. Pa siyang mga nag-gather sila ng mga athletic, ng mga bodybuilder na Korean. May mga foreigner din. May puti at saka itim. Patibayan ba yun? Parang palakasan. Parang parang may nakita ko sa TikTok yung parang nakasabit sila sa tutulog. Nakasabit sila, patagalan sila na nakasabit. Sabay, yun yung episode doon eh. Parang yun yung basehan ng ranking nila. And then yung susunod na episode doon, susunod na event is kung sino yung top 1 to 100 contestant yun. Top 1 to 50, sila yung mamimili ng kakalabanin nila sa susunod na challenge. Yun yung pecking order nila na yung number 1, siya yung unang maghahanap ng kakalaban niya. So, pwede ka mamili kung yung palagay mong kaya mong talunin, ganun. Sabay. Yun. Ang ganda. Katapos yung pangalawang event nila, medyo pisikalan. Yung agawan ng bola. Pero pang 3 minutes kayo mag-aagawan ng bola. Kung sino yung may huling hawak, siya yung panalo. Hindi, pang medicine ball na yung pang gym na basta kung ikaw yung may hawak ng bola, ikaw yung panalo. So, yung 3 minuto na yun, magsasakitan sila. Hindi yata pwede sumuntok. Hindi yata pang wrestling lang. Yung physical na agawan, balyahan. Ganon. Ganda. Galing. Katapos mga athletic naman sila. May mga boxer, may mga bodybuilder, may MMA. Ganun. So, next, ewan ko kailan susunod na episode. Isa pang balita tungkol sa Netflix. Parang sa pala. Sa March yata. Hindi ko nabasa yung buong detalye pero kasi maapektuhan ako nun dahil nakikigamit lang ako ng Netflix ng kapatid ko. Yung password sharing? So bawal ka na mag-share ng password pag hindi mo kasama sa bahay. Hindi ko alam mo yung sa Spotify, yung Spotify ko ngayon naka-premium ako. Ang mga kahati ko doon, yung mga ka-opisina ko dati. Ako din, yung parang naka-family plan kami. Kasi magkano lang yung ambaga namin doon per year, 300 lang yata isa. Oo, mga 300. So ang ginawa lang namin doon, kung ano yung address nung pinaka nagbabayad talaga, pinalitan namin yung address namin sa settings na doon din kami. Nangyari ngayon sa Spotify na hindi ako makakonect. Tapos yung lahat kami nagbago ng address para doon sa main account. Yung tatay ka, bagay tatay. Isa lang dapat ang address niyo. Ewan ko na lang. Kasi gagana lang naman yan kung dapat required kayo na under kayo ng isang IP address yata. Paano kung nasa ibang lugar, ibang internet gamit mo? Giyahin nila yung kamo yung parang sa Disney, yung parang may makukuhang message yung main account. Siya ba talaga to? Sige, papayagan ko siyang kumonect. Parang ganun. Nagka-access na yung PS4 mo ng Disney? Wala pa rin. Hinahanapan ko nga yung meron yung mama ko na yung Android box, yung
MX box. Tapos, hinahanapan ko nga sa YouTube na paano ko mapapagana yung Disney Plus doon. Ay, kahit HBO Go man lang. Okay, talk about HBO Go. Maganda yung Last of Us. Hindi ko pa napapanood yung episode 3. Oo, maganda. Napapanood mo? Nagto-torrent ka ba? O, Oo, na-download ko. ayun. Ang ganda, no? Oo, maganda nga. Yung episode 2, yung unang release niya, pinanood ko siya pero hindi ko masyado naunawaan. So, inulit ko. Oh, yun yung maganda. Kasi maski ulitin mo, yung magkaka-interest ka pa din talaga. Actually, yung Last of Us, may bala kami yan sa PS3 ba yan? PS4? Hindi ko alam kung anong PlayStation meron yung doon sa bahay. 3? Yung, PS3. hindi ko Tapos natapos. parang ni-remaster siya sa PS4. Hindi ko pa siya natatapos. Ang hirap kontrolin eh. Na ano ho. Kasi yung kapatid ko, yun yung mas mahilig maglaro ng ganyan eh. Yung Uncharted na natapos namin. Uncharted, Assassin's Creed natapos ko yata. O yung kapatid ko nakatapos. Kailan lang yung Assassin's Creed Valhalla, natapos ko na. Natapos ko, ang total arc ko, 450 hours. Nagsasawa na nga ako ito, naumay nga ako ng isang beses. Ilang linggo ko rin din nilaro, naumay ako. Alam mo yung GTA, ano ba yun? Yung huling GTA sa PS3, ang pangalan nun. Sobrang bilis matapos. Yung parang, ba't ganun? Ang bilis niya matapos. Yung GTA 5. Ba't ang bilis niya matapos? Kung ano yung mga story, maiksi lang. Ba't ganun? Pag chinek mo yung iksi nga, tapos agad. Hindi siya tulad ng okay nga yung Vice City doon. The best pa rin yung Vice City. Talaga. Oo. Hindi ko ang Vice City yata sa ano no? Nauso sa PSP. PS2. PS2 pero meron din sa PSP. Iba naman yun. Yung Vice City Stories, parang side story naman ng original na bida. Iba rin ng bida. Ano ba? Saan pa ba mga pag-uusapan natin? Yung ngayon si Ding, yung di pa mo uwi, tamo na sa alaon. Ayan, usapan pusa tayo. Oo. Kasi may kwento ako tungkol yan. Kasi yung isang pusa dito, kahapon, nasagasaan yung anak niya na kuting. So, matay. Yan May sa labas? community. Dito sa labas yung dito sa common area. Yung sa labas sa baba ng kondo. Sabay, picture yung kasamahan ko na kapitbahay ko dito na mahilig din sa pusa. Pinicture yun. Sabay, shinare niya sa kuting pa lang eh. So, shinare niya doon sa group chat namin dito ng mga magkakapitbahay, pati kasama yung PMO, pati homeowners, yung mga association officer. So, nag-post siya na ganyan, bla bla. So, nandun ako, nag-side comment ako na naghanap ako ng galing sa PAW. May nakita ako doon na pag na-hit and run ang pusa, considered pa din siya na criminal act. Oo, di ba? Na pwedeng kasuhan ng negligence something ganyan. Sabay nag-side comment na ako doon na ang linaw-linaw na sinasabi sa batas na dapat okay lang magpakain ng mga animals at saka dapat hindi sila sinasaktan. Pero bakit dito sa community natin, bawal tayo magpakain at saka okay lang tayo na pumatay ng mga pusa dito? Ayun, sabay nag-react naman yung presidente ng homeowners na, oy, PMO, ano na yung ginagawa nyo regarding this? Well, yun lang naman. Wala naman yun eh. Ano pa ba magagawa nun? Mag-iimbestiga sila. Pag nalaman nila kung sino gumawa nun. Wala rin ka nangyayari. Buti ba kung mag-access ng panahon na
kasuhan ng ano yun, bigyan ng criminal case yun. Hindi, ang nakakaano lang doon, pang iniwan lang kasi yung kuting do sa ano, sa parking space niya. Sana naman. Hindi pang kung yun yung gusto ko pa sabihin sana no, kaso tinamad na ako magpaliwanag. Kasi kung aksidente talaga yung nangyari nun, kung buhay pa yung pusa, ihahatid mo dali mo sa vet. Kung patay na, wag mo na iwan lang doon. May maintenance tayo dito eh. Ba't hindi mo sabihin sa maintenance na pakilibing na lang yun? Ako pa nga yung nagsabi sa mga gwardiya na ilibing yun eh. Buti nga nilibing eh. Nakahaan lang, parang nakakaawa lang na yung mga taga dito kasi, ano sila, ang ayaw nila sa pusa is nagagasgas yung kotse nila. Alam niyo namang hindi namang wala yung parking naman dito is open lang na ano no. Yung hindi siya wala siyang bakod. Yung kotse mo makikita. May parking slot ka lang pero hindi naman walled yung ano mo. Hindi to nga eh, yung coach namin, may cover yun. Hindi to matagal eh, kasi tinatambay ng mga pusa dyan sa labas, tapos naggaganon sila. Kaya yung warak-warak. Hindi rin to mga tagal eh. Hindi naman tayo maiwasan yun eh. Ano magagawa natin? Kung ayaw nyo kalmutin ng pusa yung kotse nyo, di bantayan nyo. Di ba? Siguraduhin yung hindi madadapuan siya. Pabakuran niyo yung parking space niyo. Mga ano. Pet fence. Mga pasosyal na wala naman sa lugar. Saan pa ba? Ayun. Ang nabalita doon saan? Napanood mo na yung yung sa Netflix, yung Korea siya, yung Jong-e. Maganda. Tungkol saan? Sci-fi siya, sa action. Maganda. Talaga? Ano yun, movie o series siya? Kahit hindi siya matagal. Sandali namang papanoorin. Maganda, naganda naman. Pelikula? Oo, pelikula. Sige, panoodin ko yan. May isa sundalo. Ano title? Hanapin ko. Jung, tas E. Bago lang yan, no? Nakita ko yan sa... Last week lang ata. May isa pa ako napanood na Korean eh. Yung action din siya na ano. Nakalimutan ko yung title pero sa Netflix London. Yung nakakano lang naman ako ng Korean pag nanonood yung mama ko. Jung-e. Yeah, maganda. Sa kanya ko rin napanood yun eh. Nanonood siya. So, nakiusi ako. Maganda pala. Kanya sa... Ito pala, napanood mo na yung extended version ng Spider-Man? Hindi ba? Parang wala namang masyadong ano. Parang yung halikan lang ba? Yung parang may scene daw yung sa bridge, tapos parang naghalikan silang dalawa. Parang yun na yun. Yun na yung naka-extended. Parang hindi naman masyadong significant yung nadagdag eh. Yung sabi ng kapatid ko, yung kay Daredevil, may nadagdagan ng eksena. Yung binato sila binato yung bintana. Yata. Nakalimutan ko na yung Korean na, ewan ko Korean o Japanese yung na action. Na parang Korean. Yung Chinese na movie, yung... ito. Yung Carter, napanood mo na yon? Yung napanood ko sa mapa ko. Okay din yan. Ganda.
Para siyang para siyang video game na kasi continuous parang ang starting ng eksena is nagising siya na unaware siya do sa situation na meron siya. And then yung voice may voice na siyang narinig na kailangan niya sundin. Ang galing, ang ganda ng kwento. Yung Hindi ko nga lang natapos. Maganda yung action niya. ito yung isa, yung napanood pa ako na isa maganda eh. Ayun yung nakita mo na yung sa Chinese, yung Soldiers of Future. Ang title? Yun, Soldiers of Future. China. Maganda rin. Ano din siya, sci-fi. Tapos ang galing nung FX. Baklase yung Chinese. Soldiers of Fortune? Fortune ba? Future? Sure. Basta bago lang. Soldiers of Future ata. Galing ng FX dyan. Kala mo... Warriors of Future. Hindi. Warriors pala, Warriors. Galing yan. Parang... Anto? Subtitle lang o may English dub na ano? May English. May English dub. Itong Jong-E, may... Gusto ko naka-dub na lang. Ano? Itong yung Jong-E naka-English dub ba to? May English dub yan. Yeah, panoodin ko yan. Naman yung pagka-dub niya. Ano na? Maganda yung pagka-dub. Kasi minsan hindi ako nanonood nakikinig na lang ako. Kaya kailangan ko. Kaya ayokong manood ng mga naka-subtitle kasi hindi ko naman naiintindihan talaga. Oo. So, ayun. Kasi minsan, pag wala rin ako sa mood manood ng anime, kung ano-ano na pinapanood ko. Tapos, gusto ko lang naka-play lang siya. Kaya minsan yung lalo na pag hapon, yung Friends, yung Big Bang. Ayun, naka-play lang, no? Kaya, kasi napanood ko na din naman siya dati. Ginagawa ko yun. Yung mga napanood ko na dati, okay lang na i-play ko na at least kung hindi ako nakapanood, hindi na mahalaga sa akin dahil tapos ko na din naman yun. Ano ba yun? Yung shinare mo sa Facebook na na animation ng DC? Ipapalabas ba yun sa HBO Go? Yung kay Batman? Doom, ano ba yun? Something about Doom? Oo. Ano ba yun? Kalimutan ko na. Ewan ko yung mga di ko rin masyado pinapanood yung mga bagong DC na animated ngayon kasi ang pangit ng animation eh. The Doom that came to Gotham. Yan. Pangit na ng animation. Tapos para silang mga paper mache yan dating. Kaya di ko na pinapanood. Ayun, yung bagong Batman, ay mukhang umokay na parang bumalik sila sa dating animation nila. Kaya pwedeng panoorin. Yung mga animation ng last year, papangit. Pinanood ko lang yung Batman yung dalawa, 2-part. Yung Halloween. Ayun. Yun lang ang pinagtiyagaan ko. Ano pa ba mga bago? Wala na akong maalala. Ano ba to? Yung isa rin napanood ko na Korean eh. Okay din yung ano eh. Ay, yung sa Amazon Prime, yung Korean na yung island ba yun? Hindi ko alam. Ang ganda nun, para siyang kalaban niya mga vampira, tapos yung bida parang Castlevania. Ang title? Alam ko ba, Island? To 2022? Yung Island. Napanood, yung sa Disney Plus, maganda yung
Pero pinalabas siya sa sinehan, alam ko eh. Yung The Menu. Yung kwento niya, ano ba yan? Download ko na nga yun eh. Download mo. Maganda. More on, ano ba yan? Ay, nakita mo yung sa SM, papalabas sila rin yung Slam Dunk movie. Yung animation na Slam Dunk. Yung Slam Dunk. Ginawang mga tao. Hindi, as in, animation pa rin. Tapos, mas pinaganda yung animation, tapos parang dinuktong yung storya. Ano yun? Yung mula sa simula? Yung buong... Continuous siya ng storya. Kaso, Hindi naman ako nanonood hindi ako nanonood sa Slam Dunk. Di na, no? Torrent pa lang yan. Yung One Piece, yung real life adaptation ng One Piece. Yung sa Netflix. Next month yata. Silhouette lapang kahit teaser trailer man lang. Hindi naman ako nanonood doon. Hindi ako ma-anime pero yung Naruto, pinanood ko siya dito sa Netflix. Paputol-putol ako, hindi ko na sustain tapusin hanggang dulo. Pinanood kayo noon sa channel 2 eh. Tapos, wala lang. Hindi ko na maalala hanggang saan ako umabot din. Basta di na ako umabot ng Shippuden. Kasi yung bago na yung Boruto, yung sa anak niya. Oo. Yun yata may bago nun dito na Boruto sa sa Netflix pa. Hindi ko na nasusundan eh. Ang pinanood ko na si Jonah Hill may bago dito sa sa Murphy. Hindi ko pa nga okay naman. Basic na storyline. Alam mo na, the black and white mag-asawa, yung magjowa. Naparod mo na yung stand-up si Gary Owen. Hindi. Nakatawa yun kasi asawa niya negra. Saan siya? Nasa Netflix ba siya o wala? Sa YouTube ko lang siya napanood. Sige. Tapos yung experience niya na dahil nga black yung asawa niya. Tapos lalo na yung umattend siya ng simbahan. Tagal-tagal daw. Gutom na ako. Hindi pa matatapos. Ang maganda yung kay may stand-up comedian si Gary Pullman. Panoodin mo siya sa YouTube. Maganda yung niya. I-send ko sa iyo yung yung mga nakakatawang skit ano ba tawag doon? Material niya? Si Gary Owen. Nakakawa yun. Panoodin ko yan. Din ako ngayon sa mga stand-up comedian. Sino ba yung last kong pinanood? Si Jack Whitehall. Okay din si Jack Whitehall. Narinig ko siya. Siya daw yung natawa ko sa kanya yung kwento niya na kasali daw siya sa Frozen. Tapos basta isa daw siya sa yung mga trolls na bato. Tapos nang nilabas na yung pelikula, kinat yung eksena niya. Tapos pag tinignan naman siya sa IMDb, andun siya, nasa cast siya. Pinagyabang niya pa daw, kasama ko sa Frozen, ganyan. Kasi pinanood niya yung Frozen, wala daw siya. Yung eksena niya, tinagyan. Gago. Ba yun? Ay, ito. Ewan ko kailan naman to. Hindi ko alam kung. Basta i-upload natin to ngayong linggo eh. So, ngayon ay Wednesday na ng umaga. So sa Sabado pala, manonood kami nung mga kaibigan ko sa college. Nanonood kami sa sa Pasig, sa 12 Monkeys. Nanto Pate. Kasi 12 Monkeys? Wala na sila doon sa A-Venue eh. Oo, wala na. Matagal na yata. At saka, yung nawala sila sa Makati,
nagpasig sila pero ibang lugar sa Pasig yata. Ngayon nasa Estancia Mall na sila. Yun. Sa may sa Capital Common ba yun? Ewan ko. Hindi ko din alam eh. Nakikita. Parang mukha siyang BGC Burgos. Yeah. Tama. Malapit sa Unilab. Unilab yata. na ba? Oo, Hindi ko malapit. alam. So pang gun opening nila noong January 30 lang. Sabay, pero nag-soft opening na sila. Sabay ngayong dadating na Sabado, manonood kami ng True Fate. At tapos, so ikwento ko sa iyo yung di ba nakita mo ba yung story ko na nanood kami ng Tanya Markova? So yung door charge doon is 400 pesos. Naabutan namin. Naabutan na 5 banda yun eh. Pangatlo ang Tanya Markova. Sabi nung natapos na sa Hindi sila ang main. Hindi, pangatlo sila. Pero parang yun na yung main act eh. Ang una Imago. Ay, hindi. Mojoply yun na una. Hindi namin naabutan. Yung pangalawang banda, hindi din namin naabutan. Sabay yung pangatlo, yung Tanya Markova na. Naabutan namin, isang kanta lang naabutan namin. Kaya yun sabi, binidyoan ko na, saglitan lang. Putangin na. Sabi, sobrang, buti na lang, dalawa kami, kasama ko nun, yung isang kaibigan, nag-grab kami. Yung iba namin kaibigan, nakakotse. Nung dumating sila, tapos na din yung Tanya Markova. So hindi na sila pumasok. Buti may isang inuman malapit doon sa Sagio. Doon na sila pumesto uminom. Kataas kami, yung kasama ko pumasok. Pinanood namin yung isang set nung pang-apat na banda. Ayos naman. Pero magandang acoustic ng yung sound system ng Sagiho, maayos. Katapos, di ba nung and then ngayon February 1 na. So nung last week yung chewing ko yung namatay. Sabay yun? Bakit? So namatay siya kasi na-aksidente siya. Retired policeman naman siya. Sabay wala na siyang kung ano yung ginagawa ni Ian, siklista. O saan pumupunta. Nung pauwi na siya, ano ba yun? Natisod yung bisik, yung gulong niya. Pang dumaan ng pang sanga ng Naka-bike? Naka-bike siya. Nadaanan niya yung branch ng nahulog na sanga ng puno. Dinaanan niya. Na aksidente, nag-somersault siya. Bumagsak siya. Nauna yata yung sa may spinal colon niya. Yun. Sabay mga isang linggo yata na ICU. Ganun. So yun, ang astig lang kasi yun na, retired policeman siya. Sabay, first time ko, ang astig doon, kinuha pa din niya yung benefits niya na ilibing. Kasi pang policeman, yung naging police siya panahon ni Marcos. And part ng benefit ng mga pulis yata doon is pwede sila malibing sa libingan ng mga bayani. So nilibing siya sa libingan ng mga bayani. Unang best ko naka-experience na makakita ng 21 gun salute. Sabay talagang ganun pala pag nagpapaputok ng baril, amoy na amoy mo yung pulbura. Tsaka talagang boom, boom. Astig. Sabay yun nalibing yung tito kong yun, mga kapatid niyang lalaki nasa US, umuwi dito. So, nag-get together pagkalibing. Nung umabot ng gabi, sabi, nasa bahay kami, nagkwekwentuhan doon. Siyempre, nagiinuman. So, nagiinuman kami doon.
wala naman nanonood dito kaya kwento ko sa'yo. So nagpaalam ako sa opisina na attend ako ng libing. So yung panggabi kong trabaho. So nag-leave ako ng 25 ng gabi so ang balik ko 26 ng gabi. Nagiinuman kami. Masyadong nag-enjoy sa kwentuhan. Sabay nanonood kami ng yung mga sa YouTube, yung mga live band na nagpe-perform. Sabay na-play ko yung kay Paulo Santos. Sabay natuwa sila. Sabi, gusto niyo manood niyan si Paulo Santos. Sabi, sige. May alam mo ba kung saan tutugtog? Sa 19 East. Sa Parañaque lang kami. Nakita ko sa schedule sa Facebook ng 19 East, si Paulo Santos yung magpe-perform. So niyaya ko sila. Pagdating namin doon, wala pala si Paulo Santos, si Jimmy Bondoc yung tumugtog. In fairness ang galing ni Okay naman siya, si Jimmy Bondoc, tsaka si Luke Mijas. Ano ba? Parang yung mga magkakasabay noon. Mga grupo sila, di ba? In fairness no sa set ni Jimmy Bondoc, nagustuhan ng tito ko kasi may mga lumang kanta yung tinutugtog mga matatanda yung chewing ko Sabi, ano din? Hindi. Kinanta nila Bohemian Rhapsody nga, ang galing. Earth, Wind and Fire, kinanta din nila. Sabay bumanat si Jimmy Bondoc na yung mga mag-request dyan, alam nyo na gagawin nyo, pakisulat na lang sa 1,000 pesos. Yun. Hindi, parang yung tissue, Sabay, biglang after another song, biglang nagtanong si Jimmy Bondoc na, may request kayo. Yung tito ko, malakas boss nun. Malalakas yung bosses nung lahi nila. Na sabi niya, mag-request kayo, nagsigaw ng kanta yung tito ko. Sabi, may bayad ho yan na ganyan. Ito, parang ganyan yung tito ko, ito yung bayad ng. So hindi, mamaya na lang po. Sabi, lang niya yung tito ko, medyo galante. Inabutan 2,000 para sa request na kanta, inabutan ng 2,000 yung So, sana ako na pinakanta nyo. Kaya ko din naman yan, wala lang sa tono Hanggang umaga pa tayo dito, gusto ko. Nakakatawa lang dito, may mga kasama ang mga balikbayan na yung mga ganyan. Sige. Pakitang gilas pa ako Siyempre may door charge yan Di ako inuuna sana, sinusundan nila ako. Labas pa ako ng wallet Pigilan mo ko na. Sa loob ko, pigilan mo na ako. Ayun, pinigilan ako. Bilis, labas na kayo. Bilis. Bilis, nagpapanggap lang ako dito. 2,000 din mawawala sa akin. Naunahan, napigilan niya ako. Siya naman sinagot naman. But, in fairness, ang ganda ng setlist ni Ang ganda ng setlist ni Paulo ni Jimmy Bondoc na katas minumuha pa niya sabi niya kasi biglaan na replacement lang siya dun kay Paulo Santos Parang minor. Pakyo ka po. Ginaganyan niya si Paulo Santos. Ang tagal, pang 9:30 to 12:30 yung set niya. Sulit. Yung door charge is 500 pesos. Mga 30 songs pa nga na gawa niya. Siya lang ang nag-perform nun? Hindi, may banda na siya ngayon. Siya lang. Siya lang yung buong gabi? Yun yung maganda, yun yung gusto ko sa sa 19 East. Yung mga nag-perform doon na yun, pang buo sila na yung buong gabi na yun. Pero yung isang gig na punta ka na dyan? Yun yung hindi ko naabutan sa 19 East. Hindi ko napapanood ang tour plate. Kaya sabi ko doon sa kaibigan ko, nood tayo ng tour plate sa Sabado. Maganda din ba mag-perform ang tour plate?
Okay naman, Kasi nung may tropa rin kami nung batch namin tapos, galing Australia, Ah, umuwi rito tapos yun nga gusto nila manood ng True Fate tapos hmm, ayun tapos, "Samahan niyo naman ako ano tayo ng True Fate." "O sige na ano tayo ng True Fate." And tinignan namin yung sked sa 19 East. ah, Yung best ko rin napunta dun, okey naman dun, maganda. mas maganda na ngayon, ang ganda ng stage nila. Kasi dati cortina lang yung backdrop nila, eh, ngayon LED na may effects na ano. Kailan ba kami nakanood nun? Siguro 10 years na ba? May 10 Mm. years na ata. Ako din mga gano'n na katagal yata ako nakanood dun. Sabay, yun maghanap ka ng ano, yung gusto ko masubukan ng 70s, eh. Ayan sa Cubao. Sana hindi pa naman sila nagre-release ng February gigs nila, eh, pero feeling ko mga March na tayo mag-ano, kasi magastos 'tong ganitong luho. Lalo na ngayon dun wala na akong mga kakilala diyan. Kung may kilala pa ako makakapasok ako diyan. Ah, 'Pag yung sa door charge ba, sino nagkolekta nun? Taga yung kasamahan ng artist o taga taga-bar din yung nag-aano nun? Sa artist na, Yung mga taga-artist na yung nangongolekta nun? oo. Ano yun, yun na yung pinakakita nila? Yun na, oo. Tapos yung bar, ano na lang Yan, sa beer, sa food, gano'n na lang. ah, sabagay okey na din yun. Basta kailangan yung banda maraming mahakot. Mm. Yung dati nanood kami sa 19 East, Wolfgang Urban Dub Kamikze. So, tangina siksikan. Walang kwenta na yung mga upuan. Tagal ko nang 'di nakakaroon ng Cubao, na-miss ko tuloy. Ano, parang siyempre naman 2 taon tayo nakakulong. Saka Eh, yung ano ba yung last ko napanood na live? Yung mga Kupaw-Kupaw gusto ko ng mga wild ulit. Kaso wala ng keso, kung may keso pa ulit, eh. Greyhounds buhay pa, 'di ba? Kaso parang ewan ko ba parang nag-tone down sila ng konti. tone down na ba sila? Hindi ko papakinggan ko yung mga bago nila, ewan ko. Kasi Ang parang natug nadinig ako parang okey lang, gano'n. Pero hindi na yun tulad nung nung unang-una talaga, yun lang. Ah, ano pa ba? Chicosay corny na, Ah, nag-emo-emo. may bago pa ba sila? Ewan ko ba dun? Naano pa ako dun na sobrang nagustuhan ko yung Chicosay nun, nagpa-autograph pa ako dun. Anong album nila nagustuhan mo sila, yung panahon ng ano, nung Paris o Oo, Sink yung or Paris, Swim? maganda yun yung Paris. Ah, Kasi after that, parang nagpaka-ano sila 'no, parang nagustuhan sila ng younger generation na may pagka-emo ba sila. Dun sila nag-emo-emo na, Hmm, nawala na sila sa pagka-Kupaw nila. Yung Cubao. yung yung Paris yun, yung album nun. Kasi before nung nagro-roadie pa ako, ang madalas magsama noon Kamikasi tsaka ano ba yun, Greyhounds. Tapos Mm, akong nagro-roadie ako dun 'di ba, tapos matindi nun ano, Medibu. hmm, Tapos kinuha ng banda yun, Kamikasi, Greyhounds, tsaka Chicosay. Okey sabi hmm, ko, ayos yun, Medibu, tas diyan sa may Rojas Boulevard, nakalimutan ko na anong ano, tas big time yung nag-debut, kasi babae 'to, ang lupit ng babae. Tugtog yung Kamikasi, yung ano, tas kain lang kami ng kain. formal na debut o may team naman? Pero puta yung kami naman yung banda niya, Greyhounds. Tapos,
Nadidinig ko na yung ibang kanta nung Chico Sinance. May tape na ako. Tapos nung nalaman kong kasama ko, ito, dinala ko yung tape ko. So, kinakapag. Ano yung mababait doon? Si Mong, yung gitarista, yung mabait sa si Mong. Ang gusto ko mapanood, Tanya, Join the Club, at saka Soap Dish. Yan yung mga... Nakikinig ako doon sa mga Join the Club. Okay naman. Nadidinig ko ba yung bagong tangay na sikat? Yung parang, ewan ko ba, feeling ko ba, Four of Spades ata yun, yung aking mata. Sino yun? Taka. Nasa Spotify ko yun eh. Solo artist lang yun. Solo lang ba yun? Habang buhay yung title. Si Sak Tabuldo. Yung Sak. Yan ba yung yung nag-perform sa Disney Plus? I don't know. Pero pang songwriter kasi siya eh. Yung tugtugan parang Imagine Dragons. Hindi ko alam mga tugtugan niya. Pero ang maganda dito sa artist na to, songwriter talaga siya. Madami na daw siyang may concert siyang yung panahon ng pandemic yung yung mga tiny desk na concert lang. Yung nasa bedroom siya. Nagtutugtog sila ng banda niya. Sabay ang kwento niya is madami na siya nasusulat na kanta. Siguro ngayon, ito album niya. Lang yun, mga 1/10 of mga nasulat niyang kanta. So, nag-release siya ng album, pero may mga iba pa siyang mga kanta na pwede niya na ding i-release. Pero ang ganda nung na yun, nung beat nung kantang yun. Oo, nandinig. Tapos yung parang sabi ko, Four of Spades ba to? Kasi parang pareho ng dating eh. Tapos pati boses. Akala ko Four of Spades yun. Akin ka nga. So, tingnan ko ilang beses na siya napapatugtog sa Spotify. yung yung end mo ng 2022, anong pinapakinggan? Ano yung most Hindi listened? Hindi ko sinebe pa. Ano? Yung Four of Spades. Feeling ko sa akin Shape of parang alam ko yung kantang yun. Akin yata yung kay Bruno Mars, yung Leave the Door Open. O ano ba yung unang kanta nila nung ka-duet niya si ano? Grabe yung Habang Buhay, nasa 100 million siya, play. Listen na. So, 1/4 nun akin. ano? 1/4 nun akin. Siguro ako wild. Four of Spades, yung Come Inside My Heart. Yun ang number 1 ko for 2022. Ako yata, yung dati kong mga number 1 na darang, yung kay Shanty Dope. Kasi pag may natitipan akong kanta, naka-loop lang siya. Naka-repeat. Ako din, naka-repeat lang. Alam mo yung nakakatawa doon, gumawa ka ng playlist, katas ang daming kanta mo doon sa playlist mo, naka-loop ka lang ng isang kanta. Tapos minsan, hindi na ako maabot sa dulo. Sabay ngayon, gumawa ka ng mga dahil nakinig ako nung kay Jimmy Bondok, yung mga OPM song na kinanta niya. Sabi ko, gawa nga akong playlist ng mga ganong klaseng kanta. Nalala ko before, nung sa tower pa ako, na-destino ako sa Mega Mall. Tapos meron, ang tawag doon. Tapos laging hinahanap na, meron na kayong Jimmy Bondok? Meron na kayong Jimmy Bondok? One time ako nakasagot ng phone. Tapos meron na po kayong album ni Jimmy Bondok? Tapos sabi ko sa kasama, Jimmy Bondok? Tapos sabi,
Wala pa. Wala pa eh. Ganyan. Tapos, sino ba yung ganyan ako? Tapos, kumbaga, ano pa talagang Mm. nobody pa ang dating ni Jimmy Bondo. Parang ano na, pero kalat na yung ano niya. Tapos, Yung kanta niya. oh, Di ba wala pa pang siya. sila ni Paulo Santos yata kasi mas na sumikat sila na nagpe-perform sila ng live sa sa Wave 89.1 dati. 'Di ba yung acoustic night something nila? Hindi ko- Three Yung yung amigos nila. yung hindi pa uso yung Boys Avenue yata may galawan na sila. Yung Trio Los Panchos. Di ko alam. Yung ba pangalan ng grupo nila? Hindi, ko ba? The Thunder. Ano pa ba? Na muna. Wag na tayo dito na muna. Naka 1 hour naman tayo. Ang hindi ko na ayoko sabihin na abangan nila yung magiging pag-upload nito kaya gusto ko mag-record din kasi ng bagong episode dahil may sinubukan akong bagong layout dun saan natin. Mas maayos na. Feeling ko magiging maayos na yung layout ng video natin ngayon. Kaya yun lang yung kakaiba na yun yung habol ko dito sa episode na to. Subukan yung bagong layout ng nagagamitin natin sa pag-upload nito. Anyways, hindi tayo mag-record ngayon ng part ng pangsusunod na record tayo mga 10. Kung hindi ka magba-Valentine's date sa asawa mo, pwede tayo mag-record nun. Walang pera. pang Order lang ng teenager. Jollibee. Alam mo Bakit? alam mo pinakasulit ngayon sa Jollibee. Kung wala kang gusto mo kumain lang katapos mga budget mo mga 300. 300 kasi kasama yung delivery fee. Yung spaghetti family pan nila, ay nako, sold na ako dun. Yung naka-silver na pan. Hindi yung kulay black, yung malaki. Basta yung pang good for 4. Nako, sold ka na dun. Busog na yun. Pinakamatipid na take out na mabubusog ka. Yung ano din basta I think, birthday ng pamangkin ko, nagdala yun ng pinsa, yung kapatid ko. Kaya order. Pagdating ng, magkano yan? Wala pang 300. Oh? Mauubos ko yan. Kung ako. Nasubukan ko na. Kayang-kaya natin ubusin mag-isa yan. Basta walang hihingi, mauubos ko. Kasi yung solo lang yung solo na spaghetti, hindi ka naman mabubusog doon pang kumati. Pero yun, sold na yun. Maski anyways. Sige na, magpapaalam na po kami susunod na episode, mag-record kami mga Feb something. And ikaw na din. Pala kay Jeremy Renner. Get well soon, friend. Di ba parang muntik na daw siya maputulan ng paa? Ano balita doon? Kasi sobrang severe nga daw ng injuries niya, parang muntik na ma-amputate yung isang leg niya. Buti naman daw parang, naagapan na ata kaya yehey. Ano, tinawagan ka ba niyan nung sa update na yun? Oh? Basta, Jeremy Renner, pagaling ka. Nabibis ka na namin. Masyado kami concerned sa'yo. It's giving us sleepless nights, man. Get well soon. The power of prayers. One like 10 prayers. Pag nag-subscribe kayo sa channel namin, lalong mapapadali ang recovery ni Jeremy Renner pag nag-subscribe kayo sa channel namin. At pag nilike nyo ang
Yun, magdadasal ang mga angels para kay Jeremy Renner sa paggaling niya. Aabot Ayun. pa siya ng Hawkeye 2. Tsaka sa Ah, Avengers ah. Secret Wars. Ay, so yung Secret Wars, ayun ba yun? Dadagdag pa tayo ng usapan. Secret Wars is yung susunod na Avengers. Parang dalawa Dalawa. Secret Wars tsaka yung kay Kang Dynasty, Ah, Kang Dynasty, ah, kasunod. so, ano pala, ngayon, Feb 1, nasa Wakanda Forever, streaming na sa Disney Plus. May torrent Mm. na. Nasa torrent na din po na si Support torrent. torrent number 1. Manong Kung wala kayong mga pang-subscription ng Netflix at mga HBO at saka Disney. Alam. kung hindi nyo kaya pagsabay-sabayin yung mga streaming, torrent. Torrent lang. Tama. Practical lang. Kasi kung yung mga bago lang naman yung gusto niyo panoodin eh. As long as hindi pa naman wala pang ginagawa ang gobyerno natin para itigil yung paggamit ng torrent dito sa bansa natin. Support lang. Tuloy lang. Di bali nang may mga ninanakawan tayong mga kumpanya. sabi dahil sa statement na to, no, ma-shutdown yung channel natin. Wag naman po, wala pa po kaming hindi pa nga kami nakaka 20 subscribers. Wag naman ganun. Puro Nag usapan sa cons. ang haba ng paan natin pagpunta ng paalam natin. Nagbabay na ako kanina eh. Mag-closing statement ka na, Dennis. Mababay na para Mm. matapos na to. Abang lang yung next episode. What's your ulam? Bye-bye. Bye-bye again. Bye. Bye.